Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like... Hello mga kaabangers! So for today's video, magluluto po tayo ng nilaga. Yes ma'am! Yes sir! Ang recipe po natin for tonight is nilagang baka and special request ni Habi. So, saktong-sakto actually po to sa panahon dito eh. Medyo maulan din po dito sa Florida. So, kaya naisipan ko, why not, diba? Pagluto natin siya ng nilagang baka. And isa sa mga ingredients natin is itong corn. So, bumila ako ng 3 piraso at hinati ko lang po siya sa 2. Yung kada isa hinati ko sa gitna para medyo malalaki. Tapos, bumili din po ako ng bok choy. So, yung bok choy or pechay nila dito medyo higante. Okay, wala sila yung local pechay. Kasi may Filipino store dito pero wala silang available na pechay ngayon. So, if napanood nyo yung Vegas tour, yung Seafood City ko, normally bumibili ako doon ng pechay, inuuwi ko dito kasi nga nahirapan akong humanap dito. But for now, pwede na po to. So, ang ginawa ko lang po is binukod ko or hinati ko yung tangkay para pag niluto ko, papaghiwalayin ko. Then, after po nun is meron ako ditong potato, 2 malaking potato, and balatan lang po natin siya, guys. And gusto ko tong potato na to na yung tamang luto lang. Ayoko nung overcook kasi minsan ito yung kadalasang na lumalambot na overcook. So ingat na ingat ako pag niluluto ko tong tong patatas na to. So malaki yung binili ko, hahatiin ko lang siya siguro sa 3. Tapos after na, pag medyo malaki pa, papalitin lang natin yung tamang size lang. So, isa talaga to sa paboritong potahe or menu ng asawa ko sa mga Filipino food yung nilaga. So, I can't blame him. It's really good. So, aside from the potato and yung pechay, meron din po tayo dito onions. So, white onion yung napili ko dito. So, hati-hatiin lang natin din. Kagayatin din natin. And then, again, good din tong itong nilaga na to kasi sakto din to sa baby ko kasi mahilig din sa sabaw. And yung karne or meat na gagamitin natin, ang binili ko pong buto-buto is short ribs. Okay? And then yung pinaka-meat ko, bumili din po ako ng steak. Oo, alam ko. Steak nga po, yung binili ko kasi ayun po yung gusto ni Happy. Gusto daw niya kasi malasa. Medyo iba yung panlasa ni Habibi. So, gayatin lang po natin to sa medium size. So, wag natin masyadong kaliitan kasi baka madurog siya mamaya Kasi pinapakuluan ko talaga to ng matagal Except dun sa dun sa pinaka-meat itself. Yung buto kanina, yan, itong buto na to, itong ribs na to, siguro pinapakuluan ko yung within 30 to 45 minutes. So, bago ko siya pakuluan, nilalagyan ko na din po siya ng ng paminta or black pepper para malasa na siya pag kumulo. So, hintayin lang natin 30 to 45 minutes. And then, ilalagay ko na din yung mais or yung corn at saka yung sibuyas. So, by this time, malambot na po yung yung ribs ko. So, perfect na perfect yan. Yung tipong malapit na maghiwalay yung yung laman sa buto. Yun yung masarap So, as in yung lasa niya, ayun, sobrang lasa niya. Napakuluan na siya ng mabuti. So, after that, ilalagay na po natin yung pampalasa natin, which is patis or fish sauce. So, ingatan lang po natin. Kasi hindi ako mahilig yung sukat-sukat Puro lang sa akin tansya-tansya lang. Lutong pachamba. Natutunan ko po yun sa tatay ko. So, ayan. Haluin lang po natin para maging malasa siya or mas-spread yung lasa ng patis na nilagay natin. And, takpan. Hintayin po natin kumulo again. Mga 5 to 10 minutes lang yan. And after that, na kumulo, saka ko pa lang po ilalagay yung steak.
So, the reason kung bakit hinuli ko yung steak, para hindi siya ma-overcook. So, hindi po nakakaalam, madali po kasing maluto yung steak and hindi siya masarap kapag overcook siya. So saktong-sakto lang po to. So, intayin ko lang ulit siya na kumulo. Tatakpan ko lang siya. So, before ko siya takpan, lagyan na din natin siya ng salt or ng iodine salt. So, haluin lang natin siya para maayos yung lasa pagkulo niya. And then, kulo niyan siguro mga 10 minutes lang din ulit. And then, by then, ilalagay ko na po yung potato ko. Yung potato ko, intayin ko lang din ulit sa kumulo. Siguro mga 10 minutes lang din yan to 15 minutes. Yun na yung pinakamatagal. Pero bantay sarado sa akin yung patatas ko kasi again, ayoko ng durog na patatas eh. Kasi minsan na-overcook yung patatas. So, bantay sarado po sa akin yan. So, hintayin ko lang ulit yan, takpan ko, and at the same time, tikman din natin para siguradong hindi siya maalat. Mas okay na yung yung hindi maalat or yung matabang. Madali na yun eh. So, after niyang kumulo ulit, ilalagay ko na yung tangkay ng pechay kanina. Kasi, medyo matigas-tigas to ng konti eh. So, siguro, bigyan ko to mga 5 minutes. 5 minutes yan. Takpan ko lang ulit siya. And then, pag kumulo ulit siya, saka ko po ilalagay yung pinaka-leafy niya or yung leafy vegetables. Yung leafy part nung pechay or nung bok choy. And then, ito this time, madali talaga to. Lang to, mga 2 minutes lang. So, parang steam ko lang to eh. Kita niyo naman yung patatas ko, di ba? Ang ganda, hindi siya durog. Yumminess. So, again guys, ito po ang aming dinner. So, sinong hindi aayaw dyan, di ba? O yan, di ba? So, salamat guys sa panonood sa another episode of Moron. Don't forget to subscribe and follow all my videos.